Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na ibinatay sa mga paniniwala, alamat, at mga kwento ng kababalaghan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin lamang ng kwentong ito ang magbigay aliw, kilabot, at kaalaman ukol sa mga lokal na kwento ng kababalaghan na bahagi ng ating kulturang Pilipino. Hindi ito nilikha upang manira ng anumang relihiyon, paniniwala, propesyon, o komunidad. Babala, ang kwentong ito ay may temang hindi angkop sa mga bata o sa mga may mahinang puso. Mangyaring mag-ingat sa pakikinig o panonood. Iminumungkahi ang gabay ng magulang para sa mga mas nakababatang manonood. Ako si Eladio, 37 taong gulang, at embalsamador na sa loob ng halos 10 taon. Bago ako napunta sa liblib na puneraryang ito sa kabundukan ng Visayas, nagtatrabaho ako sa Maynila sa isang kilalang punerarya, kung saan maayos ang pasahod, sistematiko ang trabaho, at may respeto ang mga tao sa mga patay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, bigla akong nawala ng trabaho. Isang matinding sunog ang tumupok sa buong gusali ng punerarya namin, isang sunog na hanggang ngayon ay walang malinaw na sanhi. Ilang buwan akong naghanap ng bagong trabaho pero puro kulang sa sahod o hindi tumatanggap ng bagong embalsamador. Hanggang isang araw, may isang tawag na dumating sa akin. Hindi ko alam kung paano nila nakuha ang aking numero, pero may isang lalaking nagpakilalang si Mang Tino, may-ari raw siya ng isang punerarya sa Visayas. Sabi niya, naghahanap sila ng embalsamador. Mataas daw ang pasahod, libre ang tirahan, at walang maraming kasama, ako lang daw ang kailangan. Nagdalawang isip ako. Hindi biro ang lumipat sa isang lugar na hindi ko kabisado. Pero dahil sa gipit ako, tinanggap ko ang alok. Nag-book siya agad ng tiket papunta sa Iloilo, at pagkalapag ko sa paliparan ay sinalubong ako ng isang lalaki na nakasombrero at halos hindi nagsasalita. Habang nasa biyahe paakyat sa bundok, dumaan kami sa mga matataas na puno, mga ilog na tila walang katao-tao, at mga baryong parang nakalimutan na ng panahon. Tinanong ko ang driver kung gaano pa katagal. Ang sagot niya ay isang salita lang, malapit na. Pagdating namin sa punerarya, agad akong nakaramdam ng kakaiba. Lumang-luma ang estruktura, gawa sa kahoy na parang marupok na, pero malinis at walang kahit anong amoy ng formalin, na ikinagulat ko bilang embalsamador. Dinala ako ni Mang Tino sa maliit na kwarto kung saan ako titira. Simple lang, may kama, mesa at bentilador. Walang signal. Walang wifi, walang internet. Kinabukasan, agad nagsimula ang trabaho ko. May isang bangkay na bagong dating. Lalaki, nasa edad 50, pero parang batang-bata ang balat, parang hindi na agnas kahit patay na. Habang sinisimulan ko ang proseso ng embalsamasyon, napansin kong may mga itim na batik sa liig nito at may amoy na matamis, halos parang dugo na may halong asukal. Pinagmamasdan ako ni Mang Tino habang nagtatrabaho. Tahimik lang siya pero mapagmasid. Bago niya ako iniwan sa silid embalsamo, sinabi niya, "Anak, dito sa puneraryang ito, may mga patakaran. Una, hindi mo dapat buksan ang kabaong kapag natapos na ang proseso. Huwag mong gagalawin muli ang bangkay kapag nailagay na sa loob. Igalang mo sila." Tumango lang ako. Sanay naman akong sumunod sa mga protokol. Pero hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng mga salitang iyon, parang may mas malalim na kahulugan. Dumaan ang mga araw. Araw-araw may dumadating na bangkay. Iba't ibang anyo, edad at kasarian. Pero iisa ang napansin ko, halos lahat ay parang bagong patay. Walang bahid ng decomposition at kakaiba ang kulay ng dugo kapag lumalabas, kulay maitim na halos parang uling. Minsan, habang nililinis ko ang katawan ng isang babae na ayon kay Mang Tino ay namatay sa panganganak, napansin kong gumalaw ang daliri nito. Akala ko ay guni-guni ko lang kaya't pinilit kong baliwalain. Ngunit nang sumunod na gabi, binangungot ako. Sa panaginip ko, ang bangkay ng babae ay bumangon, nakangiti at may dugo ang bibig. Kinabukasan, tinanong ko si Mang Tino kung totoo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa mga aswang sa lugar na ito. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinapik niya ako sa balikat at sinabing, ang mga patay ay patay na. Huwag mo silang pag-isipan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Hindi ko alam kung iyon ay sagot o babala.
Habang tumatagal ako sa puneraryang iyon, mas lalo kong nararamdaman ang pag-iba ng aking paligid. Parang ang mga tao sa baryo ay may alam na hindi nila sinasabi. Tuwing gabi, may mga katahimikan na parang hindi likas. Parang may mga matang nakatingin sa akin kahit nasa loob ako ng silid. At sa bawat araw na lumilipas, palakas ng palakas ang pakiramdam ko na ang mga bangkay na inaasikaso ko ay hindi basta ordinaryong bangkay. Sa ikalawang linggo ng aking pagtatrabaho sa punerarya ni Mang Tino, nagsimula nang dumami ang mga tanong sa isip ko. Ngunit sa bawat tanong, mas lalo lang akong natatakot sa sagot. Unti-unti kong napagtanto, hindi ordinaryo ang mga bangkay na dumarating dito. Isang araw, may dumating na isang bangkay ng binatilyo. Ayon kay Mang Tino, nalunod daw ito sa ilog sa mailikod ng baryo. Wala nang ibang detalye. Pero habang inihahanda ko ang katawan para sa embalsamasyon, napansin ko agad ang kakaibang bigat nito. Ang normal na bangkay ay may sariling timbang, pero ito. Parang triple ang bigat, parang may buhangin o semento sa loob. Pinilit kong buhatin at ilipat sa mesa, ngunit halos mabali ang likod ko sa bigat. Tumawag ako kay Mang Tino para tumulong. Tahimik niyang inangat ang katawan na parang walang gaanong effort. Nagkatinginan kami. Walang salita, pero malinaw, alam niyang mapapansin ko. Habang iniinjeksyonan ko ng formalin, napansin ko ulit ang kakaibang texture ng balat. Madulas. Parang balat ng ahas. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nag-embalsamo ng bangkay, pero ito ang unang pagkakataon na nakita kong parang tinatanggihan ng katawan ang formalin. Bawat tusok ng karayom, may itim na likidong lumalabas, hindi dugo, hindi nana, kundi parang langis. Nang binuksan ko ang tiyan para sa pag-alis ng lamang loob, halos mapatalon ako. Walang lamang loob ang bangkay. Wala. Ni bituka, ni atay, ni puso. Lahat ay wala. Ngunit ang katawan ay buo pa rin ang anyo, parang hindi nabawasan. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Napaatras ako. Tumulo ang pawis sa noo ko kahit malamig ang silid. Napapikit ako, nagdasal sa isipan. Naramdaman kong may presensya sa likod ko. Paglingon ko, wala si Mang Tino, pero naroon ang bangkay at nakangiti ito. Isinara ko agad ang mata ko. Tiningnan kong muli at normal na ulit ang mukha nito. Sarado na ang bibig, walang ngiti. Pinapaniwala ko ang sarili kong guni-guni lang ang lahat. Pagod lang siguro. Gutom. O baka epekto ng pagkalayo sa lungsod. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Humiga ako pero para bang may mga ingay sa paligid, tunog ng kuko na kumakalmot sa kahoy, mga yabag na mabagal at paulit-ulit. Lumabas ako ng kwarto. Wala akong nadatnan. Tahimik ang buong punerarya. Habang bumabalik ako sa kwarto, nadaanan ko ang storage room. Nakalok dapat ito palagi. Ngunit sa gabing iyon, nakabukas ito. Dahan-dahan akong sumilip sa loob. May 5 kabaong. Sarado lahat maliban sa isa. Lumapit ako, dahan-dahan. Hinawakan ko ang takip. Halos hindi ko mabuksan sa kaba ko. Ngunit sa tulong ng lakas ng loob o kabaliwan, binuksan ko ito ng bahagya. Hindi bangkay ang laman. Isang nilalang, itim ang balat, mahaba ang kuko, nakapikit pero buhay. Humihinga. May mahaba itong dila na lumalabas sa gilid ng bibig. Halos mapasigaw ako pero natakpan ko agad ang bibig ko ng aking kamay. Isinara ko agad ang kabaong at umatras ng dahan-dahan. Kinabukasan, nagkunwari akong walang nakita. Nagtrabaho pa rin ako. Normal ang kilos ni Mang Tino. Parang walang kakaibang nangyari. Pero habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong may pilat siya sa liig, malalim, parang kagat ng hayop. Hindi ko na muling tinanong. Hindi ko na rin ginambala pa ang storage room. Lumipas ang ilang araw. Paulit-ulit ang mga pangyayari, bagong bangkay, kakaibang itsura, malamig ang paligid, at gabi-gabing bangungot. Minsan, nagising ako sa hating gabi na may nararamdamang malamig sa paanan ng kama. Pagtingin ko, may aninong nakaupo sa dulo. Matalim ang mga mata at para itong patay. Hindi na ako makatulog ng normal. Nag-umpisa akong magtala sa notebook ng mga obserbasyon, bangungot tuwing may bagong bangkay. Lahat ng katawan walang laman loob. May mga kabaong sa storage room na may hindi bangkay ang laman. Ang dugo ng mga patay kulay itim.
May mga ingay sa gabi na parang hindi tao ang pinagmumulan. Hanggang isang araw, nakatanggap kami ng delivery. Isang babaeng bangkay, maganda, bata, mukhang hindi palagpas 20 anyos. Ayon sa dokumento, namatay sa matinding lagnat. Pero ang katawan, buo, walang sintomas ng sakit. Nang inumpisahan ko na ang proseso ng embalsamasyon, biglang nagdugo ang mata ng bangkay. Dumaloy ang itim na dugo, pero hindi lang basta dugo, may maliliit na puting uod na kasabay na lumabas. Napaatras ako. Nagsuka ako sa gilid. Hindi ko na kinaya. Tinakbo ko palabas ng silid. Pagbalik ko, nakasara na ang mata ng bangkay. Parang walang nangyari. Naroon si Mang Tino, tahimik, nakatayo, hawak ang rosaryo pero nakangiti. Sinusubok ka lang nila, Eladio, anya. Kung matibay ang loob mo, makakaya mong magtagal dito. Mula nang makita ko ang bangkay na may dumudugong mata at may uod na puting-puti, hindi na ako mapalagay. Lalo akong naging mapagmasid. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagdududa ko na may itinatago talaga si Mang Tino at ang puneraryang ito. Kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na lahat ng ito ay bunga lang ng stress at pagod, hindi ko na kayang itago sa sarili ang katotohanan. May mali. May masama. At ako, unti-unti nang nadadamay. Isang gabi, habang nasa silid ko, tinigilan ko na ang pagpapanggap. Inilabas ko ang notebook kung saan ko itinatala ang lahat ng kakaibang pangyayari. May halos 20 entries na, lahat puro tungkol sa bangkay, sa mga ingay sa gabi, sa presensyang hindi ko nakikita pero alam kong naroon. May plano na akong bumalik sa Maynila, pero paano? Walang signal. Walang sasakyan palabas. At ang mga taga-baryo, parang may kasunduan na ayaw nilang sirain. Noong ika-4 na linggo ko sa punerarya, dumating ang isang bangkay ng batang babae. Wala pa itong 10 taong gulang. Ayon kay Mang Tino, nalunod daw sa poso. Pero nang tingnan ko ang katawan, tila may mga pasa sa lieg at likod, parang hindi ito nalunod, parang sinakal. Hindi na ako nakatiis. Nang makaalis si Mang Tino, sinimulan ko agad ang embalsamasyon. Habang ginagawa ko ang proseso, hindi ko mapigilang mapaluha. Napakabata ng katawan. Hindi ko alam kung anong klaseng lugar ito na pati bata, ganito ang kinakalabasan. Habang inaalis ko ang lamang loob, muli kong napatunayan, wala na naman itong lamang loob. Pero may kakaiba. Sa loob ng tiyan ng bata, may maliit na palamuting kulay ginto, parang alahas, hugis bituin, may ukit na simbolong hindi ko maintindihan. Nilagay ko ito sa maliit na supot at itinago sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng proseso, nilagay ko ang bangkay sa kabaong. Naisara ko ito ayon sa patakaran. Pero hindi na ako mapakali. Sa unang pagkakataon, nagpasya akong labagin ang bili ni Mang Tino, bubuksan ko ang isang kabaong. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong punerarya. Tanging ilaw mula sa flashlight ang gabay ko. Dahan-dahan akong pumasok sa imbakan ng mga kabaong, ang silid na pinakasinumpa ko, pero ngayong gabi, ito ang tanging lugar na makakapagbigay ng sagot. Pinili ko ang kabaong ng isang matandang babae na dumating noong nakaraang linggo. Ayon kay Mang Tino, namatay sa katandaan. Pero naalala kong walang linya ng kulubot ang mukha nito at napakaputi ng mga kuko. Masyadong sariwa para sa edad. Inangat ko ang takip ng kabaong. Mabigat ito, parang may humihila sa loob. Ngunit nang sa wakas ay bumukas ito, halos mapasigaw ako sa nakita. Hindi bangkay ang laman. Isang nilalang na parang tao, pero hindi tao. Itim ang balat, nakanganga, at may mapuputing ngipin na matutulis. Nakasuot ito ng damit na pangmatanda, pero ang katawan parang wala sa hustong gulang. Ang mga kuko mahahaba at matalim. At ang tiyan nito bumubuka-bukas, parang humihinga. Napaatras ako. Napabitaw ang flashlight ko. Nang dumilim ang paligid, narinig ko ang mahinang ungol galing sa loob ng kabaong. Hindi na ito tulog. Gumagalaw na ito. Pinulot ko agad ang flashlight, ngunit pag-on ko ng ilaw, wala na ang laman ng kabaong. Umatras ako ng mabilis, sabay takbo palabas ng imbakan. Halos matisod ako sa pagtakbo. Bumalik ako sa silid ko, isinara ang pinto, at isinuksok ang sarili ko sa ilalim ng kumot, na parang isang bata na nagtatago sa multo. Kinabukasan, nagkunwari akong walang nangyari. Ngunit habang nasa kusina, tinawag ako ni Mang Tino.
Umupo siya sa harap ko, tahimik at ang ngiti niya, alam kong alam niya. May mga bagay kang hindi dapat pakialaman, Eladio, sambit niya habang tinititigan ako. May mga patay na mas mabuting hindi ginagalaw muli. Gusto kong sumagot, magpaliwanag o magalit. Pero wala akong boses na lumabas. Parang may malamig na kamay na humahawak sa liig ko habang nakaupo sa harapan niya. Pagkatapos ng usapan namin, hindi na ako pinapasok sa imbakan. Si Mang Tino na raw muna ang hahawak ng mga bagong bangkay. Binigyan lang ako ng mga simpleng gawain, paglilinis, pag-aasikaso ng mga dokumento, pag-aayos ng chapel. Ngunit isang gabi, habang naglilinis ako ng kwarto, may kumatok sa bintana. Pagbukas ko ng kurtina, walang tao. Pero sa may ilalim ng bintana, may supot na mailaman, ang gintong palamuting inalis ko sa tiyan ng batang babae. Kasama nito ang isang papel na may sulat kamay, kung binuksan mo ang kabaong, binuksan mo na rin ang pinto. Pagkatapos kong matanggap ang sulat na nagsasabing kung binuksan mo ang kabaong, binuksan mo na rin ang pinto, alam kong hindi na ako basta empleyado ng punerarya. Isa na akong saksi. Isa ng parte ng isang bagay na matagal nang nakatago sa kadiliman. Mula noon, nagsimula nang magbago ang lahat. Hindi lang ang paligid kundi pati ang mga tao sa paligid ko, lalo na ang mga kasamahan ko sa punerarya. 3 kaming embalsamador sa punerarya ni Mang Tino, ako, si Rico at si Jerry. Pareho silang mas matagal na sa akin. Madalas kaming magkakasamang kumakain, nagtatawanan at nagtutulungan sa mga bangkay. Pero simula ng gabing iyon, isa-isa silang naglaho. Unang nawala si Jerry. Isang gabi, inutusan siya ni Mang Tino na bantayan ang bagong dating na bangkay, isang lalaking magsasaka raw na tinaga habang natutulog. Dapat ay susunod na ako sa shift pero hindi ako tinawag. Kinabukasan, wala si Jerry sa quarters niya. Ang kama niya, maayos, parang hindi nahigaan. Tinanong ko si Mang Tino. Ang sabi niya, umuwi sa probinsya. May emergency raw sa pamilya. Pero hindi iyon kapanipaniwala. Iniwan niya lahat ng gamit, pati ang suot niyang paboritong relos. Pagkalipas ng 3 araw, sumunod na nawala si Rico. Huling nakita ko siya habang naglilinis ng chapel. Tinawanan niya pa ako noon dahil sa kulay ng formalin na nadala ko sa silid, kulay abo, imbes na rosas. Pero kinabukasan, hindi siya pumasok. Sabi ni Mang Tino, mailagnat. Umuwi muna sa nanay niya. Pero gaya ni Jerry, iniwan din ni Rico ang cellphone niya, ang wallet, at ang personal notebook niya kung saan niya tinatala ang mga pangalan ng bangkay. Mula noon, ako na lang ang natirang embalsamador. Doon ko napagtanto, hindi sila umalis. Nawala sila. At may kinalaman ang puneraryang ito sa pagkawala nila. Mula sa araw na iyon, naging mapanlikha na ako. Nagsimulang magtago ng mga piraso ng dokumento, lumang death certificates, at mga larawan ng mga bangkay. Nagtago rin ako ng voice recorder sa bulsa para itala ang lahat ng maririnig ko sa gabi, lalo na tuwing 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, kung kailan madalas may kakaibang ingay na parang pagsayad ng mga kuko sa semento, pag-ungol ng hindi tao, at mga yapak ng di pa bangkay pero hindi rin buhay. Isang gabi, habang naglilinis ako sa silid embalsamuhan, narinig ko ang likod na pinto na bumukas. Tahimik. Walang hangin. Pero bumukas ito ng kusa. Dinampot ko agad ang flashlight at dahan-dahang sinundan ang tunog. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita ko ang isang anino, hindi si Mang Tino. Ang anino ay pamilyar. Ang hugis ng katawan, ang lakad, ang balikat, si Rico. Rico, tawag ko, mahina pero puno ng kaba. Hindi siya sumagot. Huminto lang siya. Parang nakatitig sa akin mula sa dilim. Rico, anong nang, biglang nawala ang anino. Parang singaw ng hangin. Pero naiwan ang amoy, isang matinding halimuyak ng formalin at bulok na karne. Nagtakbo ako pabalik ng silid. Isinara ko ang pinto at nilok. Nanginginig ang kamay ko. Hindi na ako makakaila, ang mga kasamahan ko ay hindi basta umalis. Kinabukasan, nilapitan ko si Aling Osi, ang matandang tagalinis ng chapel. Tahimik lang siya lagi, pero alam kong marami siyang alam. Tinawag ko siya habang nagwawalis siya sa gilid ng garden ng punerarya. Aling Osi, totoo po ba na may mga nawawalang tauhan dito? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad.
Tumingin lang siya sa akin, at sa ilalim ng kanyang kulubot na noo, may matang puno ng awa at takot. Ipinagdarasal kita gabi-gabi, iho, sabi niya sa mahinang boses. Matagal ko nang gustong umalis dito. Pero masyado nang huli. Bakit po? Tinanong ko rin yan dati. Tulad mo. May hinahanap akong kasagutan hanggang sa makita ko na hindi lahat ng patay ay patay na nga. Sa gabing iyon, sinimulan kong suriin ang lumang record sa filing cabinet. Sa pinakailalim, may mga death certificate na may pulang X sa itaas. At napansin ko ang pattern, lahat ng bangkay na may pulang X ay hindi dinala sa sementeryo. Walang death photo. Walang record ng burol. At halos lahat ng ito ay may parehong kiembalsamador, si Mang Tino. Hanggang sa makita ko ang isang folder na may lumang ace pictures. Isa-isa kong tinignan. Ang huli kong nakita, si Rico. At si Jerry. At sa ilalim ng litrato nila, puneraryang tagapagbalik buhay. Para sa mga katawan ng nilalang na hindi dapat mamatay. Nahulog ang hawak kong folder. Napaupo ako sa sahig. Lahat ng naiisip ko ay totoo. Hindi ito kathang-isip. Ang punerarya ni Mang Tino ay hindi ordinaryong punerarya, isa itong imbakan ng mga nilalang na galing sa dilim. At ako na lang ang natitirang tao rito. Pagkalipas ng ilang araw mula nang matuklasan ko ang folder na naglalaman ng larawan ni Rico at Jerry, unti-unti na akong iniiwan ng tulog sa gabi. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa bantang hindi ko alam kung kailan darating. Gising ang diwa ko gabi-gabi, lalo na tuwing 2:00 hanggang 3:00, kung saan tila may sariling buhay ang punerarya. Ang mga ilaw ay kusang namamatay. Ang mga pinto ay bumubukas kahit walang hangin. At sa mga sandaling ito, maririnig ko ang mga yapak, mabigat, humahagod sa sahig, na parang may buhaying patay na gumagala sa kadiliman. Isang gabi, habang sinusubukan kong matulog, may narinig akong kumakalusko sa hallway malapit sa quarters ko. Sa halip na magtago, nagpa siya akong harapin ito. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tumambad sa akin ang mahabang pasilyo na may malamlam na dilaw na ilaw sa dulo. Tahimik. Walang galaw. Pero ilang segundo lang ang lumipas, may dumaan. Isang aninong mabilis, payat, parang matanda na pilit naglalakad. Hindi ko nakita ang mukha, pero nakita ko ang isang kakaibang bagay. Nakasuot ito ng damit na nakalibing sa isang bangkay na embalsamado ko 1 linggo na ang nakalipas. Hinabol ko ito. Pero sa bawat pagliko ko sa pasilyo, tila lalo lang itong lumalayo. Sa huli, huminto ito sa harap ng isang silid na mahigpit na nakalock noon pa, ang A. Crispin Room, sabi sa lumang plakang nakasabit sa pinto. Sa pagkakaalam ko, matagal ang hindi ginagamit ang silid na ito. Ngunit paglapit ko, unti-unting bumukas ang pinto, parang inaanyayahan akong pumasok. Pagkapasok ko, napansin ko agad ang kakaibang lamig. Ang loob ng silid ay parang lumang laboratorio, may mga mesa, lumang surgical tools, formalin bottles, at maraming lumang kabaong na bukas ang takip. At sa isang sulok ng silid, may isang malaking glass chamber. Nakatayo sa loob nito ang isang nilalang. Mataas. Manipis. Nakasuot ng barong. At ang balat nito ay kulay abo na parang tuyong balat ng patay. Nakapikit ito, pero kumikilos ang dibdib, parang humihinga. Bigla kong narinig ang boses ni Mang Tino mula sa likod ko. Ang mga patay, Eladio, hindi lahat sila dapat hayaang mamatay. Napalingon ako. Naroon siya, nakasuot ng puting apron, at sa kamay niya ay maihawak na malaking karayom na pang-iniksyon ng formalin. Alam mo na ang lahat, hindi ba? Tanong niya. Hindi ka na makakaalis. Hindi pa. Dito niya sinimulang ikwento ang totoong dahilan kung bakit may puneraryang ito sa baryo. Dati akong manggagamot. Hindi ako naniniwala sa hangganan ng buhay. Naniniwala akong pwedeng hadlangan ang kamatayan, kung alam mo lang ang tamang paraan. Hanggang sa dumating sila ang mga nilalang mula sa gubat, mula sa ilalim ng lupa. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang libro, nakasulat sa hindi ko maintindihang wika. Ang mga aswang, Eladio, hindi lang sila kumakain ng laman. May ilang uri sa kanila na may kakayahang buhayin ang patay, kapalit ng laman, dugo, at kaluluwa. Tumigil siya at tumingin sa nilalang sa loob ng glass chamber. Siya ang una kong nabuhay. Dating sundalo. Pinatay sa giyera.
Ginamitan ko ng ritual ng mga aswang. Binalikan ko ang laman loob niya, pinalitan ko ng bahagi mula sa ibang nilalang. At ngayon, heto siya, humihinga pero walang kaluluwa. Buhay pero hindi tao. Anong ginagawa mo sa mga bangkay, Mang Tino? Tanong ko, halos pabulong. Ginagawa ko silang tagabantay. Sila ang bantay ng puneraryang ito. At silang dalawa, sina Rico at Jerry, naglilingkod na sa mas mataas na layunin ngayon. Nanlumo ako. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero bago ko pa magawa, tumunog ang sirena sa labas ng punerarya. Isang senyales na may bagong bangkay na darating. Paglabas namin ng silid, isang ambulansya ang huminto sa harap ng chapel. Lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, hindi mukhang paramedics. Binaba nila ang kabaong at sabay-sabay silang tumingin sa akin at ngumiti. Bagong bisita, sambit ng isa. At bagong katawan para sa isa sa amin, dagdag ng isa pa. Dinala nila ang kabaong sa embalsamuhan. Inutusan ako ni Mang Tino na ako na raw ang bahala. Pero hindi ko na kaya. Alam kong kung buksan ko pa ang kabaong na iyon, hindi ito tao. At kung embalsamuhin ko pa ito, tuluyan na akong magiging bahagi ng kasalanan. Sa halip, tinakasan ko sila. Sa gabing iyon, tumakas ako patungo sa kagubatan sa likod ng punerarya. Bitbit ko ang voice recorder, ang folder ng mga larawan, at ang maliit na lalagyan ng gintong palamuti mula sa tiyan ng batang bangkay. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang mga yapak sa dilim, hindi isa, kundi marami. Mga patay. Mga dating bangkay. Ngayon ay mga nilalang na sumusunod sa akin. Sa wakas, nakarating ako sa isang abandonadong bahay sa gitna ng gubat. Doon ako nagtago at doon ko narinig sa unang pagkakataon ang pag-iyak ng mga patay. Hindi ito iyak ng takot, kundi iyak ng paghihirap. Ng pagkabuhay muli na hindi nila ginusto. Sa pagkakasilong ko sa lumang bahay sa gubat, halos hindi ako humihinga. Ang hangin ay mabigat at bawat tunog sa paligid, kaluskos ng dahon, huni ng uwak, hampas ng hangin sa bubong, ay parang bulong ng mga kaluluwang nagdaramdam. Ang tanging laman ng isip ko ay isang tanong, ano pa bang hindi ko alam sa punerarya ni Mang Tino? Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagmumuni-muni, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa damuhan. Mabibigat. Mabagal. Para bang may daladalang katawan ang mga paang iyon. Sumilip ako mula sa sirang bintana ng bahay. Sa dilim ng gabi, may aninong dumaan, isang nilalang na hindi ko pa nakita kailanman. Malaki. Mataas. Parang tao, pero hindi tao. Nakadamit ng lumang abito at mailubid na nakapulupot sa lig nito. Sa bawat hakbang, nanginginig ang lupa. Tila may dalang matinding galit o matinding kalungkutan. Hinintay ko itong makalayo bago ako lumabas. Hindi ako makapaniwalang nakita ko ang nilalang na sinasabi ng mga matatanda sa baryo, ang ibantay ng likuran. Ayon sa alamat, ito raw ang pinakahuling embalsamado ni Mang Tino, isang dambuhalang bangkay na hindi na nailibing dahil sa kakaibang anyo at kilos nito. Sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, umaalis ito sa pinagtataguan sa likod ng punerarya para hanapin ang kaluluwa nito, kaluluwang hindi na maibalik. Kinabukasan, binalikan ko ang punerarya. Hindi para bumalik bilang trabahador, kundi para tapusin na ang lahat. Pinagplanuhan ko ang bawat kilos, magsisimula ako sa likod ng punerarya, kung saan itinuro ni Aling Osi ang dating basement na tinabunan ng simento at damo. Gamit ang isang rusted crowbar na nakuha ko sa lumang bahay, sinimulan kong hukayin ang lupa. Makalipas ang 2 oras, naramdaman kong may tumama akong kahoy. Pinagpag ko ang alikabok at damo. Isa itong trapdoor, lumang pinto ang kahoy na may kalawang na kandado. Pinukpok ko ito hanggang sa mabuksan. Pagbukas, sumambulat ang alingasaw ng bulok na karne at formalin. Tumulo ang malamig na pawis sa likod ko. Pero hindi na ako umatras. Bumaba ako. Ang silong na punerarya ay tila isang sinaunang piitan. May mga kahoy na poste na pinagtatalian ng mga katawan. Ang iba ay nakatayo pa, nakapikit pero humihinga. Ang ilan ay wala ng laman, puro butot balat. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang nasa pinakadulo ng silid, isang dambuhalang kabaong, kasing laki ng van. Nilapitan ko ito. Sa ibabaw ng kabaong, may mga ukit ng sinaunang wika, parang Latin, ngunit may halong alibata.
Sa gitna ng takip nito, may nakasulat sa dugo, huwag mong bubuksan kung ayaw mong ibalik ang galit ng kalikasan. Pero huli na. Kumakabog ang dibdib ko. Parang hinihila ako ng kabaong, hindi para lang tumingin, kundi para ilabas ang nilalaman nito. Biglang dumating si Mang Tino. Humihingal siya, hawak ang lumang itak na panritwal. Ano nang ginagawa mo rito? Sigaw niya. Alam ko na ang lahat. Ginagamit mo ang punerarya para sa ritual ng muling pagkabuhay. Ginagawang halimaw ang mga patay. Pero hindi siya nagalit. Hindi rin siya natakot. Mumiti lang siya, isang ngiting po ng kapalaluan at kasamaan. Hindi ito para sa akin, Eladio. Ginagawa ko ito para sa hinaharap. Para sa mga nilalang na nauna sa atin. Para sa mga Diyos ng dilim. Lumapit siya sa kabaong. Tumayo sa tapat nito. Ang katawan sa loob ng kabaong na ito ay isang aswang na hari. Hindi siya tao. Isa siyang nilalang na pinugutan noong panahon ng mga Kastila, at mula noon, isinumpa ang puneraryang ito bilang taguan ng kanyang katawan. Habang nagsasalita si Mang Tino, biglang umuga ang lupa. Bumukas ang isa sa mga selda sa piitan. Lumabas ang dambuhalang nilalang na nakita ko kagabi. Tumayo ito sa likod ni Mang Tino. Bantay, sambit niya. Handa ka na bang ibalik ang iyong hari? Ngunit bago siya makalapit sa kabaong, pinigilan ko siya. Itinapon ko ang lalagyan ng purified formalin sa ibabaw ng kabaong, isang uri ng kemikal na may kakayahang sunugin ang mga hindi likas na nilalang. Biglang lumiyab ang kabaong. Sumigaw si Mang Tino. Ang bantay ay umatras, tila nasasaktan sa apoy. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Eladio, sigaw ni Mang Tino. Alam ko. At ito ang wakas ng kahibangan mo. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Tinupok nito ang mga katawan sa paligid. Ang piitan ay nagliyab at naglaho ang mga aninong gumagala. Sa huling pagkakataon, nakita ko si Mang Tino na sinasalo ng kanyang sariling nilikha. Niyakap siya ng dambuhalang bantay bago ito lamunin ng apoy. Umakyat ako, sugatan at halos mawalan ng malay. Sa oras na makalabas ako, sumabog ang silong. Gumuho ang bahagi ng punerarya. At sa harap ng nasusunog na gusali, nakatayo si Aling Osi, umiiyak habang hawak ang lumang rosaryo. Tapos na ba, iho? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Pero hindi na sila makakabuhay pa ng patay. Pagkatapos ng pagsabog sa silong ng punerarya, inakala kong tapos na ang lahat. Umiiyak si Aling Osi habang pinagmamasdan naming gumuho ang bahagi ng lumang gusali. Ang apoy ay unti-unting namatay sa pag-ulan na tila isinabay ng langit bilang basbas ng pagtatapos ng kababalaghan. Pero habang papalayo ako sa lugar, may naramdaman akong kakaiba, isang pagyanig sa lupa. Hindi ganoon kalakas, pero sapat para mapansin. Sa malayo, may mga alingasaw na tila usok, pero imbes na amoy na susunog, amoy bangkay. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa baryo upang magpaalam at magsimulang muli. Ngunit sa aking pagbabalik, may mga bagay na hindi na tulad ng dati. Una, halos walang katao-tao sa kalsada. Pangalawa, ang mga bahay ay sarado, ang mga bintana tinakpan ng itim na tela, ang mga pinto may krus na gawa sa asin at abo. At pangatlo, ang simbahan ay puno ng mga baryanong nagkakandila at nagdarasal sa gitna ng takot. Nilapitan ako ng isang matandang lalaki. Galing ka ba sa punerarya, iho? Tanong niya. Opo, sagot ko. Napansin mo ba? Simula noong nasunog ang punerarya, nagsilabasan sila. Ang mga nilalang sa gabi. Ang mga patay na hindi na matahimik. Sa gabi ring iyon, sa bahay ni na Aling Osi ako pansamantalang tumuloy. Habang kumakain kami ng hapunan, nagbukas siya ng kwento. Eladio, sambit niya. Hindi mo lang binuksan ang lihim ng punerarya. Binuksan mo rin ang isang daan. Daan? May pintong espiritual sa ilalim ng punerarya, isang daanan patungo sa mundo ng mga nilalang na matagal nang nakatali sa lupa. Sa oras na masira ang balanse, magsisimula na silang maglakad muli sa mundong ito. Hindi sila multo. Hindi rin sila tao. Sila ang tinatawag na nalipasan. Nang gabing iyon, nakarinig kami ng malalakas na katok sa labas ng bahay. Sunod-sunod. Walang patid. Tumingin kami ni Aling Osi sa isa't isa.
Walang bubukas, sabi niya, habang pinapatay ang mga ilaw at sinisindihan ang insenso. Sa labas, may naririnig kaming mabibigat na yapak, para bang may kasamang kadena. Kasunod nito ay mga tinig, mahihinang panaghoy, paulit-ulit ang mga salitang, tapos na ba kami? Tapos na ba? Napatingin ako sa bintana. Ang nakita ko ay nagpakilabot ng buong katawan ko. May 3 nilalang na nakatayo sa labas. Mga katawan na nabubulok pero nakalakad. Nakasuot sila ng damit na panglibing. Ang isa ay si Rico. Ang isa pa ay si Jerry. Ang pangatlo, hindi ko kilala, pero sa bawat galaw nito, tila may kaluluwang pinipilit lumabas mula sa katawan. Pero ang nakakatakot sa lahat, parang hindi sila nananakot. Parang humihingi sila ng tulong. Kinabukasan, sinamahan ako ni Aling Osi sa simbahan upang makausap ang pari. Ngunit laking gulat namin, wala na ang pari. Ang simbahan ay sarado. Sa loob, may mga dugo sa altar. At sa harap nito, nakasulat sa pader gamit ang dugo, hindi lahat ng binuhay ay gusto pang mabuhay. Mula sa araw na iyon, gabi-gabi may naglalakad sa baryo. Hindi na lang si Rico at Jerry. Dumadami sila. Sa bawat gabi, isang bagong katawan ang gumagala, tumitigil sa harap ng bahay, titingin sa loob, at magpapatuloy ng paglalakad hanggang sa sumikat ang araw. Napag-alaman ko na hindi lang sa baryo ito nangyayari. Maging sa mga karatig baryo, may mga ulat ng pagkabuhay ng mga dating patay. Lahat sila may kaugnayan sa punerarya ni Mang Tino. Lahat sila may marka ng aswang sa dibdib, isang tatsulok na may bilog sa gitna. Dahil dito, napilitan kaming magtipon-tipon ang ilang natitirang matatapang na baryano. Sa tulong ni Aling Osi, naghanda kami ng mga anting-anting, asin, at langis upang ipagtanggol ang aming mga bahay. Ngunit alam naming hindi ito sapat. Hindi ito ordinaryong aswang. Ito ay isang ritual na binuhay at pinutol sa maling paraan. Nagdesisyon akong bumalik sa nasunog na punerarya. Hindi upang tapusin muli ang isang labanan, kundi upang hanapin ang pinagmulan. Doon ko napagtanto, ang nasunog na kabaong hindi naroon ang katawan. Wala na ito. Ibig sabihin, nakalabas na ang hari. At ang mga naglalakad sa gabi ay sundalo niyang muling nabuhay. Sa huling bahagi ng gabing iyon, may kumatok sa bintana ng silid ko. Dahan-dahan akong lumapit. Ang mukha sa labas ng salamin ako. Pero ibang bersyon ng sarili ko. Patay ang balat, maputi ang mata at ngiting wala sa lugar. At sa mahinang tinig, narinig ko, bumalik ka sa kanya. Hindi pa tapos ang seremonya. Ang buong baryo ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Araw-araw may nawawala. Gabi-gabi may naglalakad na patay sa kalsada. At sa bawat umaga, may mga bangkay na natatagpuan, tila pinatungan ng something mabigat o nilaslas ng hindi pantao. Sa gitna ng lahat ng ito, ako'y hindi na makatulog. Sa bawat pagpikit ko, naaalala ko ang sarili kong patay na bersyon, nakangiti sa labas ng bintana, tila inaanyayahan akong bumalik sa seremonyang hindi ko tinapos. Sa tulong ni Aling Osi, muling nabuksan ang isang lumang aklat ng mga ritual, isang koleksyon ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga aswang, mangkukulam, at tagapangalaga ng daan patungong kigabi ng walang hanggan. Doon ko nalaman ang isang matinding katotohanan, kapag sinimulan ang seremonya ng pagkabuhay, dapat itong tapusin sa loob ng 8 gabi. Kung hindi, ang lahat na nilalang na ginising ay mananatiling buhay, walang kaluluwa, walang layunin, kundi maghanap ng katawan na maaari nilang terhan. At dahil ako ang huling embalsamador, ako rin ang inaasahang magwawakas sa lahat. Pagsapit ng 8 gabi, dinala ako ni Aling Osi sa pinakagilid ng punerarya, isang bahagi na hindi ko pa nararating. Napapalibutan ito ng makakapal na damo at ugat ng puno, at may malaking batong hugis at taul ang nakaukit sa gitna ng lupa. Dito nagsimula ang lahat, sabi niya. Dito inilibing ang katawan ng hari bago pa naitatag ang punerarya. Si Mang Tino, ang huling tagapangalaga, ay inatasang huwag itong gambalain. Ngunit hindi niya sinunod. At ako ang naging kasangkapan para gisingin muli ang lumang nilalang. Lumuhod ako sa harap ng bato. Sa loob ng ritual na itinuro ni Aling Osi, kailangan kong harapin ang aking sarili, ang patay kong bersyon na nagbabalik gabi-gabi. Sa hating gabi, habang sinisindihan ang huling kandila at binibigkas ang mga salitang Latin mula sa aklat, lumitaw muli ang patay kong anyo. Hindi ito lumapit.
Tinitigan lang ako. Bakit ka nandito? Tanong ko. Hindi ka pa tapos, sabi niya. Iniwan mo kami. Maya-maya, lumitaw ang iba pang nilalang, si Rico, si Jerry, pati na rin ang mga katawan mula sa piitan ng punerarya. Lahat sila ay nakapaligid, tahimik, tila naghihintay. Tinanong ko ang sarili, paano matatapos ang seremonya? At doon ko naalala ang huling pahina ng aklat, ang huling serbisyo ay ang pagbabalik ng lahat ng hindi dapat bumalik. Hindi sa kabaong, kundi sa liwanag. Humakbang ako papunta sa gitna, bitbit ang isang sirang lampara na may purong langis mula sa simbahan. Inilagay ko ito sa ibabaw ng batong ataul. Kung kayo ay nabuhay sa dilim, ibinabalik ko kayo sa liwanag. Isang malakas na hangin ang umikot. Pumatay sa apoy ng kandila, ngunit hindi sa liwanag ng lampara. Sa halip, ito'y lumaki at isa-isang nagsimulang sumigaw ang mga nilalang. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapalaya. Isa-isa silang naglaho. Parang usok. Si Rico, si Jerry, ang patay kong sarili, lahat sila ay ngumiti bago maglaho sa liwanag. At sa huli, lumitaw ang hari. Isang dambuhalang nilalang, hubog tao pero itim ang balat, may mahahabang kuko at pulang mata. Lumapit siya sa akin. Hindi pa ito ang huli, bulong niya. Pero sa ngayon pahinga muna kami. At sa isang iglap, nawala rin siya. Pagkabukas ng mata ko, maliwanag na ang paligid. Wala nang hangin. Wala nang usok. Wala nang bangkay. Tahimik. Ilang linggo ang lumipas, muling bumalik sa normal ang baryo. Nagsimula nang magbukas ang simbahan. Ang mga bahay muling nagkabuhay. Ang punerarya, isinara na ng tuluyan at piniling ipademolish ng mga lokal na opisyal. Ako. Lumipat ako sa ibang lugar. Tahimik. Walang punerarya. Wala munang patay. Pero minsan, sa gabi, naririnig ko pa rin ang mahihinang katok sa bintana. Hindi ko na ito binubuksan. Dahil alam kong tapos na ang huling serbisyo. Wakas kung gusto mong sumunod na gumawa tayo ng audio script, YouTube narration, o bagong kwento, sabihin mo lang. Handa akong tumulong sa susunod mong proyekto. Isa.